Dating katulong, ngayon bisor na? Paano ito nakamit? Lalaking nakabangga at nakapatay, mapatawad kaya? Sa gitna ng samot-saring trahedya sa buhay, ano nga ba ang Right choice! Dito lang sa The 700 Club Asia. susunod na? Huwag mo akong hawakan. Sinabi nang lumayas ka na eh. Hindi kita kailangan dito, wala kang kwentang anak. Kung hindi dahil sa'yo, hindi namatay ang tatay at kapatid mo. Matinding pagkamuhi ng ina ang kinalakihan ni Fe. Walang lugar sa pagkakamali at tila bawat kilos at galaw niya ay nakamasid ang ina. Yung physical abuse, kapag pinapalo niya ako nung time na yun, yung malalaking bamboo slat, pag pinalo niya yun sa balat, magkabila ay may dugo. Namatay yung tatay ko, birthday ko, kaya hindi talaga ako nagse-celebrate ng birthday. Gusto ko na rin mamatay kasi gusto niya mamatay na ako. Para matakasan ni Fe ang tila impyernong buhay sa piling ng ina, ay sumama siya sa lalaki na sa tingin niya ang magsasalba sa kanyang kalagayan. Naging mabilis ang mga pangyayari dahil kinabukasan, nagsama na sila ng lalaki. Ngunit sa pag-aakalang giginhawa ang buhay, mas lalong nawala ng kumpiyansa sa sarili si Fe dahil sa panlolokong ginagawa ng kanyang mister. Umpisa kami, hindi na maayos kasi wala namang love na masasabi. Sa panahon ng buntis ako sa bunso ko, hindi ko makakalimutan, nagtanan siya ng iba, parang torture. Sa isip na, alam mo may asawa ka, pero hindi naman umuuwi. Ang dami kong stages ng suicidal attempt. Gusto ko nang patayin, pati nasa tiyan ko. Tiniis ni Fe ang masamang pag-uugali ng asawa at sa bawat taon, lalong lumalala ang kanilang pagsasama. Yung mga una, napapatawad ko. Para sa akin, malakas yung essence ng 70 times 7, ng essence ng forgiveness. Hanggang sa hindi ko na mabilang sa kamay ko kung ilan na yung naging karelasyon niya habang kami ay mag-asawa. Ang baba ng tingin ko sa sarili ko. Wala kang ganda kasi pinagpapalit ka kung kani-kanino. Feeling mo kahit na anong marating mo, mababa ka pa rin kasi ito ngang yung asawa mo, hindi ganun yung pagpapahalaga sa'yo. Makalipas ang 25 taong pagtitiis, bumitaw na si Fe sa relasyon. Ang pakikipaghiwalay ay nagdulot ng matinding depresyon. Susukatin ng luha ko sa gabi, grabe. Dumaan ako sa point na pati mga anak ko gusto ko nang lasudin. Sabi ko, anak, gusto ko mabalik yung respeto ko sa sarili ko. Hindi ko binanggit yung term na hiwalay. Gusto kong hayaan si papa mo sa gusto niyang buhay muna. Baka sakaling mag-grow up. Ang malalim na pagtitiwala sa Panginoon ang siyang naging sandigan ni Fe para magpatuloy sa buhay. Na-appreciate ko ang Panginoon sa ginawa niya sa life ko. Kasi through dun sa mga struggles na yon, ginawa niyang buo yung kwento ng buhay ko. Natutunan kong magtiwala talaga sa Panginoon. Para masustentuhan ang pangangailangan ng anak, ay nagtrabaho si Fe bilang all-around helper sa Rehoboth Children's Home, isang orphanage. At dahil sa ipinakitang kasipagan at kahusayan sa trabaho, ay pinag-aral siya ng kanyang amo ng social work. Ito pala ang unang hakbang para sa mas magandang planong naghihintay kay Fe. 1 Corinthians chapter 1 verse 29 to 30. Sabi doon, I am choosing the foolish things of this world to confound the wise, so that no one should boast. Wala akong kakayanan, wala akong kaalaman, pero naniniwala ako na kapag tinawag pala tayo ng Panginoon sa isang ministry, siya yung magsusupply ng wisdom, siya yung mag-i-equip sa'yo. Nang matapos ni Fe ang kursong social work, ay agaran siyang na-promote bilang administrator sa Rehoboth. Nagbukas din ang mga pintuan para siya'y makapagbiyahe sa iba't ibang bansa. At sa tulong ng amo ay ipinagpatayo rin siya ng bahay na malapit mismo sa orphanage. Nakita ko pala na napaka-faithful pala ng Panginoon. Kasi kahit na sobrang hirap yung naranasan ko sa married life ko, yung mga anak ko, lumaki sila na may takot sa Diyos. Anumang hindi pagkakaunawaan sa asawa ay isinantabi ni Fe para sa kapakanan ng mga anak.
alinsabay nito ang pag-aayos niya ng relasyon sa ina. Nang magkasakit ito ng cancer, ay siya mismo ang nag-alaga hanggang sa huling sandali. Napatawad ko siya. Para sa akin, nagpapasalamat pa ako sa Panginoon na ganun yung behavior niya. Kasi kung hindi ganun yung behavior niya, hindi ako ngayon ganito eh. Hindi ako ganito ngayon ka-strong mag-desisyon. Hindi ako ganito katatag bilang babae. Sa ngayon ay 24 na bata ang tinutulungan at inaaruga ni Fe sa Rehoboth Orphanage. Materially speaking, wala akong success. Successful dahil nakikita ko may mga buhay na maliliit na tao na unti-unti binabago ang buhay ng Panginoon dahil sa Rehoboth Children's Home. Hanggang ginagamit pa ako ng Panginoon sa organization, hindi ako titigil na mag-alaga ng mga bata at magpalaki ng mga bata. Alam mo, Peter, naaalaala ko si Joseph sa Bible na kulang na lang patayin siya ng kanyang mga kapatid. Correct. Naging slave pa siya. But because of those bad circumstances, God was still able to turn that into something good. And so the people of Joseph were rescued from the famine dahil dun sa masamang nangyari. Oh, sabi niya, what you meant for evil, our God meant it for good. Meron parati siyang plano. You know, sometimes bad experiences during our childhood affect and influence our decisions even years after. In the case of Fe, she was greatly affected by the neglect she experienced from her mother. But thank God that she found direction when she accepted Jesus in her life. It was the people who ministered to her that led her into a deeper relationship with Jesus. Tama yan, Peter. Proverbs 12:15 reminds us about godly advice. It says, "The way of fools seems right to them, but the wise listen to advice." Tama. You know, if you feel you have made bad decisions that have led you down the wrong path, well, it's never too late for you to make right ones. And it begins with making a choice and surrendering your life to our Lord and Savior, Jesus Christ. That decision will be the best decision one can ever make. So my friends, if you're watching right now and you've never accepted Christ, you've never received Him as your Lord and Savior, we want to give you an opportunity to pray a simple prayer. Let it be the prayer that comes from your heart. Let's pray. Just say, "Dear Lord, all my life I have made one wrong decision after another. And I find myself at a place where I no longer know what to do, which path to take. But I need your guidance. I need your wisdom. And so I acknowledge first and foremost, I need you, Jesus, in my life. So today, I surrender my life to you. I confess all of my sins, the wrong things I have done in the past, based on poor decisions. Lord, I turn my back on my life of sin. And this very moment, Lord, I ask for your forgiveness. Forgive me, Lord. I want to start afresh. And right now, I open my heart's door and I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will lead me in a path where I can start making wise and right decisions. Thank you for loving me. Thank you for saving me. Thank you for dying on that cross to pay for my sins in the past, my sins today, and in the future. You have forgiven me completely. And thank you for that greatest gift, the gift of everlasting life. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. If you want to know more about Jesus, call the numbers on your screen or chat with us. We will be glad to tell you more about the wonderful plans that Jesus has for you. Do you need prayers for healing, for a financial blessing, for protection and provision for your family? Ano man ang iyong pangangailangan, we're ready to pray for you any day of the week, 24 hours a day. Just call and tell us your concerns. Our numbers are on your screen.
And if you want to grow deeper in your love and your faith in Jesus, make Bible reading your daily habit. And to help you do that, we've created a daily devotional in Taglish, and it's called Tanglao. We have a mobile app where you can read the message for the day, or you can listen to the audio version of that message. And you can download Tanglao for free from the Google Play Store or listen to Spotify or Apple Podcast. If you have been blessed by our ministries and would like to partner with us, watch this video to learn how you can be a blessing to more people. Sa bahay na ito umiikot ang mundo ng 17 taong gulang na si Apple. 3 taon kami magpa-therapy pero hindi rin nakalakad. Ipinanganak na may cerebral palsy at dwarfism si Apple. May cerebral palsy din ang 13 taong gulang na si Junjun. Binubuhat lamang ni Vanessa ang anak, dagdag hirap ito para sa kanya dahil sa bumibigat na timbang ni Junjun. Programa ng Operation Blessing ang pagkakaloob ng libreng wheelchair sa ating mga kababayang mayroong kapansanan. Malaking tulong ito para kay Vanessa dahil hindi na siya mahihirapan sa pagbubuhat kay Junjun. Maraming salamat po sa inyo. Si Apple naman, bakas ang ngiti nang makalabas ng bahay. Kung saan kami pupunta, kasama na namin siya. Maraming pong salamat. Your monthly donation makes all this work possible. Marami pang katulad ni na Apple at Junjun ang nangangailangan ng ating tulong. So please continue your support and kindly visit cbnasia.com/give or scan the QR code on your screen. May God, from whom all blessings flow, pour a mighty blessing on you to overflowing. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Dear friends at Victory, CBN Asia celebrates with you on your 40th year of honoring God and making disciples. God bless you. Sa murang edad ay puno ng pangarap sa buhay si Jojo. Dahil mga guro ang kanyang magulang, nakintal sa kanyang isipan ang kahalagahan ng edukasyon bilang susi ng pag-unlad sa buhay. I have lived a very, very peaceful life. At palaging merong pangaral ang nanay at tatay ko na. Ibang palaging maraming siyang motivation palagi sa kanilang mga anak. I've always aspired to become the best student that I could ever be. Kasi alam ko ito yung isa sa mga bagay na nakakapagpasaya sa buhay ng mga magulang ko. Dahil isang probinsyano, naging mahirap para kay Jojo na makibagay sa ibang mga estudyante sa universidad sa Maynila. Subalit nagsimulang magbago ang takbo ng kanyang buhay estudyante nang mahanap niya ang suporta sa isang fraternity. I was interested, I was enjoined to be part of the fraternity. Number one, because I needed to survive in the campus. Yan ang isa sa mga pinakamalaking come-ons ng fraternity. Sinabi sa akin na magkakaroon ka dito ng access sa mga libro, magkakaroon ka ng access sa mga research papers, magkakaroon ka ng access sa mga kaibigang tutulong sa iyo sa panahon ng iyong pangangailangan. Ako mismo nabugbog, dumaan sa napakahabang initiation process. Nakakala ko ay hindi ko na masusurvive. Ngunit ang samahan na sana ay susuporta sa kanyang mga pangarap ay siya rin ang naging dahilan ng unti-unting pagkaguho ng kanyang buhay. Unti-unting niyakap ni Jojo ang karahasang dala ng kapatiran. I was brought up by my parents never to be violent. But when I became part of the system, yung dating peaceful man that I was, naglaho yun, kinain ako ng sistema. Instead na diplomasya, dadaanin mo sa sapak, dadaanin mo sa suntok, dadaanin mo sa murahan. Supposedly, gagraduate ako noong 1991.
Pero hindi ko natapos ang thesis ko because at the time, sunod-sunod ang rumble ng aming fraternity. So, I had to start lying to my parents. So, na-trace ako ng nanay ko. Na-trace ako dun sa headquarters namin kung saan kami nagtatago. Doon ko kauna-unahang nakitang umiyak ng nanay ko. At sabi ng nanay ko, "Nak, anong ginagawa mo sa buhay?" Pero matigas pa rin ako. Pero in my heart, parang dinurog na yung puso ko na ito yung nanay ko, nagpapakahirap, nagpapakakuba, nagkakanta-kuba na sa probinsya para padala ko ng pera. So I was already in the upswing in my business and corporate life. And I thought I had it good. But all of this happened, all of this changed. Isang gabing ako'y naka-aksidente sa EDSA. Sir, okay lang ba? Sir, pasensya na. Namatay yung taong aking nabangga. Ako'y nakulong ng 2 gabi sa Quezon City Jail. Bata, pagdasal mo sana na huwag nang mabubuhay yung nabangga. Pag nagkataon, habang buhay mo yung susuportahan. Gulay na yun. Pero ginamit ng Panginoon ang sitwasyon na yun para yung byuda ng aking nabangga na namatay, siya pa yung nag-minister sa akin. Masakit sa pamilya namin ang nangyari, pero alam kong hindi mo kagustuhan. Kaya pinatawag na ito. Salamat po sa pag-ibig. Hindi ko naman po talaga kung saan yung nangyari. Sa punong ito, makilala mo ang Panginoon. Yan na nga makakatulong sa iyo at sa akin. Naging mahaba at matagal na proseso ang pagbabago ni Jojo. Subalit isang araw ay natagpuan na lang niya ang kanyang sarili na isinusuko ang kanyang buhay sa Panginoon. Mula noon ay lumago siya sa kanyang pananampalataya hanggang maging isang full-time pastor. Nung ako'y nagsisimula sa aking ministry, ang number 1 fear ko was, paano ko mapoprovide ng aking family? Sanay ako na bilang negosyante, bilang corporate person, diktado ko ang sweldong tatanggapin ko. Nakakapag-bargain ako kung magkano ang aking asking price tuwing ako'y nagtitrain. Really, it was a walk of faith. I had to decide at the time na yes, Lord, sige, kung yan ang salita mo. Subalit muling sinubok ang katatagan at pananampalataya ni Jojo nang madiagnose ang kanyang asawa na si Bing ng breast cancer noong 2013. Mastectomy. She went through mastectomy. And after mastectomy, she went through all the necessary protocols of cancer treatment, chemotherapy, all of those, hormone therapy. I even brought her to alternative treatment. And she beat the cancer. Praise God. And I started preaching to the church and to the body of Christ na talagang si Lord ang nagpapagaling sa ating mga karamdaman sa ating katawan. Only to be shocked and, kung sasabihin ko, to be disappointed na after more than a year, nagbalik ang cancer at ngayon mas matindi pa. Ang tinamaan na yung kanyang atay, stage 4. Sa words ng mga doktor, incurable. 2 weeks after I brought her home, galing sa China, ay siya ay inuwi na ng Diyos sa kanyang eternal abode. For her, it was rest. And I'm sure she is now resting in peace in heaven. But for me, it was the beginning of the most painful experience I ever faced in my whole life. So doon ko naranasan ang reality ng depression, ang reality ng suicidal thoughts, na paano kaya kung tapusin ko na ang buhay na ito para hindi ko na maranasan yung sakit na aking dinaranas. And yet, in the darkest time of my life, that word came back to me na sobrang presko, sobrang fresh ang dating sa akin. God says, I know the plans I have for you. Meron palang plano ang Diyos na hindi ko nakita kailanman sa buong buhay ko. That in the midst of that grieving, I really heard it in my heart. To text somebody
to keep in touch with somebody. Isang kaibigang babae na hindi ko na nakausap for the longest time. Pero ang babaeng to ay kaibigan kong matalik mula nung ako'y bata pa sa Samar. Ang sa aming pagte-text, bumalik na panariwa ang aming pagiging magkaibigan. Hindi romantic at first. Para kaming dating magkaibigan na hindi maampat at hindi matigil-tigil ang pagkakwentuhan. She even helped me process my own grief. She would always tell me, just cry it out, iiyak mo lang yan, Bing deserves your tears. At nung magkita kami, ano ang tsansang at our age, siya ay single and unattached. Malaya ang kanyang puso. At ngayong single na uli ako, I think that was the Holy Spirit whispering to me and to her na inihahanda niya kami sa susunod na stage ng buhay namin. Sabi niya, ito lang Rose ha, I have a question for you. Sabi niya, ito hindi to yung Jonathan na nanliligaw sa'yo. Ito yung Jojo na best friend mo. Sabi niya, ang question ko sa'yo is, sabihin mo kay Jojo ang question ko sa'yo is, who do you see yourself pag later on in life? Sino kasama mo? Who do you want to be with? And then I thought about it and I said, si Jonathan. I said, si Jonathan. Tapos yun nga yung vision na dumaan na magkasama kami sa beach. So, yun na yung nag-seal ng deal na, okay, I want to be with Jonathan. Yung ganun. Di kalaunan, ang pagkakaibigan ni na Jojo at Rose ay nauwi sa pag-iibigan hanggang magpakasal silang dalawa noong 2017. 1 Corinthians 13 that says, these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Huwag nating iitsapwera ang pag-ibig sa puso natin. My first 20 years of being a married man, I was deeply loved by Bing. I will forever honor her memories. Now that I have entered my second half in life, it is the love of my Rose that is sustaining me and will sustain me hanggang sa dumating naman ang panahon ng aming pagpikit at pag-acknowledge sa aming mortality. But in all of this, the love of God sustains us all. Darating ang panahon, pagdating sa langit, wala nang mag-asawa, lahat na lang ay magkakapatid, belonging to the same family. But it is the love of God that will sustain us for all of our lives. So always give love the chance. The love of God, the eternal love of God is the only love that will truly satisfy and bring true joy and meaning in our lives. Oo nga, hindi ko din ma-imagine yung pinagdaanan ni Jojo. Parang napakasakit. Yeah. And yet the Lord sustained him all the way. Alam niyo po, we can never tell what's gonna happen in the future. Ang buhay ay puno ng ups and downs. Though life can be uncertain, there is someone who is constant and certain, and his name is Jesus Christ. That is so true. Amen. Amen to that. The Lord God can be our trustworthy friend, companion, and He is ever present. That's the best part. More than all these, He is our Father who loves us and a God who is in control of everything in this world before He created this world. Matthew 6:33 says, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. If you want to live a life that is guided in truth, seek the Lord and know that His plan for you are for your own good and that they are always perfect. So we would like to minister to you right now, to pray for you if you feel like you have been dragged down by all these tragedies, all these problems left and right. Alam mo kapatid, our Father in heaven, He is just one call away. He is just one prayer away. He is here right now and He wants to minister to you. Let's pray together. Lord God,
Ang dami kong problema. Sa dami ng problema ko, I feel like there is an army that has surrounded me. And I am shaking in fear kasi there is no way out of my situation right now. I feel hopeless. But I heard about your son, and his name is Jesus of Nazareth, and that he is the way, the truth, and the life. And I need his way right now. I need his truth, and I need his life right now. Help me find a way through this ocean of trouble. Help me find a way through this desert of dryness. I want to see the fullness of life that you promised in your Bible, Lord God, and I know that the only way I can do it is not by looking at the army of problems that surrounds me, but by looking at your Son, Jesus. And so I even in the midst of my doubt, nagda-doubt talaga ako, Lord, pero I will place my eyes on your Son, Jesus, and I will trust Him completely in the middle of my problems. Right now, the Lord is healing someone from prostate cancer. Receive your healing. There's also someone with a liver ailment that the Lord is restoring the full function of your liver. There's a young person, tinakas mo yung sasakyan, tapos nagka-aksidente, and you're so ashamed because you failed your father and you decided to just run away from home. The Lord says to you, come back. Come back, because your father loves you. That will never change, and He forgives you. Learn from this mistake and let it be a classroom that will set you for the next journey of your life. Receive that by faith in Jesus' name. Amen and amen. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0998-590-0620. Grabe! Yung inaantok na ako tapos ito mapapanood ko. Sana lagi papaalala sa akin ni Lord na ang galit na nasa puso ko may solusyon. I'm sorry natagalan. Maraming salamat din po dahil tinuruan niyo ako kung paano patawarin ang asawa ko. Kailan ba natin huling sinabi sa isa't isa? Yung I'm sorry. Tsaka, Yung I love I you. love you. Gusto mo bang maging bahagi ng programang Kapupulutan ng Aral ng Pagpapatawad at Nagbibigay Pag-asa? Partner with CBN Asia. Sa iyong 1,500 pesos donation, may pagpapatuloy natin ang pagpapalabas ng mga bagong tanikala Holy Week specials at iba pang makabuluhang programa ng CBN Asia. Plus, you will receive an exclusive gift, the director's cut of Kampihan and the comedy drama Senior Moment in a USB flash drive with bonus tracks. Scan the QR code or visit cbnasia.com/give to send your donation. Become a CBN Asia partner today. Talagang dapat hindi tayo mawalan ng pag-asa. Make the right choice of trusting in the Lord. Pag nawawalan na tayo ng direksyon at klarong desisyon, there is a reminder for us not to rely on our own wisdom, and you can find it in James 1:5, which says, "If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you." Thank you all for watching. Join us again next week for another inspiring, hope-filled episode. If you want to see more inspiring stories, please partner with us. Call the numbers on your screen and scan the QR code. God bless you all more and more. Bye!